So for today, i-share lang namin sa inyo itong LC76, isang issue kasi ng otong ito. I'm sure same with din sa LC79, mahina ang preno. Delayed siya huminto. So isang upgrade na ginagawa natin is nagpapalit tayo ng double diaphragm na hydrovac. Para nang sa ganon, hindi siya kinakapos ng pressure para pag-apak mo ng preno, malakas ang kagat, walang masyadong delay. And isang solusyon din para ma-improve yung brakes nito is magpapalit ng mga steel braided brake lines. So, pakita namin sa inyo. Ayan, yung mga steel braided brake lines. So, bakit kailangan palitan ng steel braided brake lines? Kasi we all know, kapag yung hydraulic fluid nag-put ng pressure dun sa pinakang linya, since rubber yung linya, nag-e-expand yan ng konti. So, imbis na yung puwersa dumiretso dun sa calipers, napupunta yung pressure dun sa mga rubber lines. Kaya pinapalitan natin ng steel braided brake lines. However, kahit na nag-upgrade ka na ng double diaphragm hydrovac, nagpalit ka ng steel braided brake lines, isa sa pinakang issue ng 76 or 79 rebirths, hindi siya nabibleed ng mano-mano. Kailangan binibleed siya using scan tool, kasi ABS bleeding na ito. Hindi na pwede yung basta old school way lang ng pagbibleed ng mano-mano. Kailangan gumagamit tayo ng scanner para ma-bleed siya ng tama. Susundin natin yung tamang proseso. So na separate video, i-share namin sa inyo kung paano yon. Para nang sa ganon, naiiwasan yung issue sa preno na malalim o kaya kinakapos o kaya hindi normal yung feel ng brake pedal. Most of the time, ang reason nun is pag nagpalit ng hydrovac o nagpalit ng brake lines tapos hindi na bleed ng maayos. Kaya gagawa tayo ng hiwalay na video para doon, para ipakita sa inyo kung paano yung tamang pagbe-bleed ng LC76 and 79 rebirths. So yun lang muna for now, and thank you so much.